Okay. Good afternoon. Suklay muna tayo. Suklay. Pinakasalamin kasi ito no? Okay. Good afternoon, good evening, and good morning. Saan man sulok tayo ng daigdig, ano? Punto por punto. Yun yung alati kong programa, punto por punto, nung pagkatanggal ni Katunying, ano? Now is October 29, 2024. Mayroong kahilingan ang ating mga OFW at ang ating mga subscriber ni Pinay Survivor, ni Ranger Kidlat at ni DYKKB, ano? So ito yung mga subscriber at saka sama na rin natin si General Macanas, ano, ang kanyang mga subscriber bilang isang honorary members of Filipino Guerrilla Forces Bagani. So ano ang kahilingan ng ating OFW at ang ating mga subscriber? Ito ang mga kahilingan nila. Kailangan tumakbo si Supremo bilang isang Pangulo ng Pilipinas at susundahan ni Makabayan Informative Channel ang iyong tagapaglingkod. Ano? Pero ako, hindi ko hangad ang maging pangalawang Pangulo. Pero kung ninanais ng taong bayan, gagawin ko. Ngunit kung mayroon pang mas kinakailangan para magtandem sila ni Supremo, ay gagawin natin kapalit ng aking buhay para lang mabago natin ang ating bansang Pilipinas. Mawala ang mga tiwali, mawala ang mga abusado, mawala ang mga inconfident sa gobyerno. Iyan ang mga unang mga layunin natin. Ano pa yung ating layunin? Nakahilingan ng OFW. Linisin ang ating bayan. Ang ating batas ay baguhin. Gawin natin ang Congressman 81 lang. 81 province, we have 81 congressmen. Now, sa Senate, siyam lang. 3 sa Luzon, 3 sa Visaya, at 3 sa Mindanao. Ano yung sa Luzon? Northern Luzon, Metro Manila, and Southern Luzon. Sa Visaya, yung 3 region, Region 6, 7, 8. Sa Mindanao, Northern Mindanao, Southern Mindanao, and Barm area, to include the Region 9 sa Barm. So, nahati sila. Ano yung hawak ng Northern Luzon? What I mean, Northern Mindanao is Region 10 and Region 13. Ano yung hawak ng Southern Mindanao? Region 11 and Region 12. So, ito yung pagkahati natin ng Senado. Yun ang isang pangarap natin. Dahil sa dami ng senador, sa dami ng congressman, sa dami ng billion of pesos na wawala sa kaban ng bayan. Dahil sila, number 1 sa kurakot. Resolution number 10, walang nangarap, walang nag-attempt na baguhin ang Resolution number 10. Baguhin ang Resolution number 10 na dyan nagsimula ng corruption. Tinan mo kay Inday Sara, 100 million lang sinisilip nila. Pero sa Makabayan, na fake na Makabayan, 1.8 billion. Hindi may palawanag kung saan. Certification lang ang kailangan. Gaano ka katarantaduhan yung ginagawa nila? Naninilip sa 100 million pero billion of pesos hindi nila sinisilip. Anong klaseng gobyerno? Anong klaseng Congress niyan? Kaya dapat i-abolish ang mga Congress dyan. Mga ungas, mga nasa Congress ngayon. Okay, maliban lang kay Marcolita at saka nakita ko pagtanggol ko rin si Richard Gomez kasi nakita ko siyang lumaban, humarap siya. At sa iba, wala na. Yung mga pagkapanalig ni Pangulong Duterte dati, wala na. Nawalan sila ng bayag. Bakit? Mawalan sila ng pundo. Mawalan sila ng makurakot. Okay. So yun ang pangarap natin na isa. Death penalty, ipalabas natin yan para wala na magnanakaw. Yun lang yung pinakamahalagang mga batas na ayusin natin. Other than that, nandyan na yan. Pero kailangan natin ng death penalty, kailangan natin bawasan ang mga kawatan. Lagyan natin ng death penalty, ano? Paano natin magagawa yan? Kumilos tayong lahat ang may layunin. Actually, ang OFW, OFW at saka mga, kasi ang OFW is honorary member of the Filipino Guerrilla Forces. Lahat kayo,
ay honorary member ang OFW honorary member ng Filipino Guerrilla Force. Ang ayaw, pwede na maumalis, di ba? But we will declare OFW is a part of the Filipino Guerrilla Force. Ang ayaw, umalis kayo. Walang problema. Hindi namin kayo pipilitin. But overall, OFW will be part of the Filipino Guerrilla Forces. Ano? So, ganun ang mga layunin natin. Anyway, mayroon tayo dyan appointed. Mamaya ipapaliwanag ko kung sino yung mga appointed dyan sa OFW Public Affairs. Ano? So, mapapaliwanag natin mamaya yan. So, lahat ng Filipino Guerrilla Forces, sabi nga ni Supremo, ay magiging, maybe, will become a National Guard. Ano ba yung National Guard? A National Guard, siya yung nagbabantay sa ating territory, parang katulad National Guard ng United States Army o United States of America. Ano? Meron silang National Guard. So, yung OFW ay FGF natin, gagawin natin silang National Guard. So, walang mawala. Walang mawala sa OFW, what I mean sa FGF, but hindi naman lahat tayo masweldo kasi hindi natin kaya sweldo because kulang naman kabalang bayan. Pero mayroon may paraan. Bakit? Nakakapagbigay nga 30,000, ha? 30,000 ayuda, nakaya Nakaya ng 30,000 sa ayuda. Bakit hindi na lang gawin natin trabaho yan? Yun nga pala, no? Gawing National Guard. So may output pa ang ginagawa natin ng gobyerno. Okay, take note, mga Pilipino, mga FGF, take note, ano? So, sabi nga kasi ng request ng mga subscriber natin, sir, kailangan gumawa kayo ng maiksing video para ipakalat namin. Kasi yung mga video namin, pinakamababa 1 oras, ano? So, gagawa tayo less than 20 minutes para ma-share nyo sa mga kababayan nating Pilipino. Okay, so much for that, ano? Kailangan makaabot ito sa pinakalaylayan ng ating bansang Pilipinas. So ano pa bang ating itatapik? So yun lang dapat itapik natin. Una, ulitin natin, magkaroon ng death penalty, mabago ang Constitution, ang 81 congressmen, 9 na senators. Yun lang yung ating isang mga initial step natin. Nandiyan na may batas. So kahit dagdagan natin ng batas, yung batas na ang hindi nagpapatupad ng tama ay magkakaroon ng kaukulang punishment. Ano? So, sino ba yung mga miyembro o sino ba yung mga officers ng Filipino Guerrilla Force? Magmula kay Supremo, kay General Clemente Enrique alias Dado. Sino yung pangalawang Supremo? Ay si General Segundo Sisbas Mitran Jr. at ang ating mga commander at mga special staff. So, unahin ko ang special staff na ang personnel officer chief natin ay si Major General Rigue, ano? Rigue. So ang cellphone number ni Major General Rigue, take note natin para kung anong kailangan yung bilisan ko lang. 0926-02-37227. Ulitin ko ha. 0926-02-37227. Yan yung ating personal chief. Ang ating intel chief, si Commander Lar. 0948-4034-643. Ulitin ko ha. 0948-4034-643. Si Commander Lar. Yan yung sa intel natin, G2. Sa G3 naman natin, sa G3 natin, si Major General Neil. Ano, si Juan Lar, Major General Neil pala si Lar. Ano? Si Major Neil. Ang kanyang cellphone number, 0917-42-67690. Ulitin ko, 0917 0917-42-67690. Okay. Iyan yung ating intel chip, ano? Okay. Ang ating logistic officer, ano? Logistic officer, si Commander, I'm sorry, na wala pala dito, hindi ko na ilista. Ang ating, si Major General Romy Mapala, ano? Ihabol ko lang yung number niya.
Okay, anyway, hindi pa naman gaano kailangan ng logistics. Pero si Major General Romy Mapala ng logistic officer natin. Okay. Ang ating G6, wala pang G5 tayo. Ang ating G6 na ating IT expert na si Major General Likiti, Major Joey Likiti. Ang cellphone number niya 0905-57-75322. Ulitin ko, 0905-57-75322. Siya yung ating IT specialist chief. Ang ating 7, G7, ang ating public relation officer at the same time foreign affairs chief na isang retired Navy, isang retired US Navy na kung saan na bagong appointed natin, si Major General Ador Gonzales. Ang kanyang cellphone number sa US ito, positive 16198692-206. Ulitin ko, positive 16198692-206. Naubos ang load ko. Akala ko okay lang, iba pala ang number niya sa ibang bansa. Nakakaubos pala ng load, sa kahit text lang pala. Okay. Anyway, magbibigay ng suporta, nagbigay ng suporta ang ating bagong G7 at makakatulong sa atin sa pangailangan sa ibang bansa. Siya yung public OFW Affairs Chief. And ang kapartner niya ay si Commander Kevin Duldulaw. Bibigyan na natin ng rango si Kevin Duldulaw kasi siya ay in charge for all OFW nakabase sa Taiwan. Si Kevin Duldulaw, bibigyan natin siya ng rango ng Major General Kevin Duldulaw. Okay, acting ikaw muna mag-organize, but you are now effective commander in Taiwan. Okay. So, patuloy ko ang ating commander natin ng Northern Luzon. Commander natin ng Northern Luzon, si Major Lieutenant General Panto. Si Lieutenant General Panto na nakabase sa Isabela na isang Ilonggo. Okay, ang kanyang cellphone 0916-1747-826. Cellphone number niya 0916-1747-826. Lieutenant General Panto. Ang sakop niya, Region 1, 2, 3, and CAR. Yun ang sakop niya. Kung may concern kayo sa Region 1, 2, 3, and CAR, pwede niyong tawagan si Lieutenant General Panto sa Northern Luzon. Okay, sa Metro Manila, ang ating commander ay si Lieutenant General Felizardo Simoy. Mga retired general to, kasama si Lieutenant General Panto, mga retired military. Ang kanyang chief staff, si Major General Sani Gadot, isang mista ni Supremo, ang kanyang chief staff. At ang kanyang deputy, ang kanyang chief staff ay si Brigadier General Willie Lucas alias Snob sa kanyang Facebook. Isang police major retired na aking bayaw. Okay, sa Southern Luzon, Commander, sa Southern Luzon, Commander, isang retired colonel is Lieutenant General Romy. Retired general pala, ibig ko sabihin. Lieutenant General Romy Satparam na nakabase sa Silang Cavite na isang taga Bicol. Ang hawak niya ay Region 4A, 4B, and Bicol. Okay. Ang kanyang cellphone number 0917-5758-806. Ulitin ko 0917-5758-806. Si Commander Romy Satparam ang tatlong kanyang hawak region. Okay? Sa Bisaya, sa Region 6 na temporary medyo nawala na sa ibabaw ng mundo ang commander natin, temporary ibigay natin kay
Commander Lars. Sa kanya kayo tatawag pag may concern kayo sa Region 6. Cellphone number, kanina binanggit ko, pero ulitin ko, 0948-4034-643. Ulitin ko, 0948-4034-643. Yan yung may concern sa Region 6. Region 7, nasabi ko na rin kanina, yung deputy ko, yung ating operation officer and at the same time deputy commander ng Region 7, ang kanyang cellphone number, ulitin ko, 0917-4267-690. Ulitin ko, 0917-4267-690. Yun yung sa Region 7. Kung mayroon kayong concern sa Region 8, kung may concern kayo sa Region 8, ang commander doon si Major General Benedict Goodies, isang lawyer at isang retired police, retired police. Ang kanyang cellphone number 0966 087 7630. Okay, tali, bakit kulang? Okay. Tama naman pala. 0966 0966 087 7630. Ulitin ko, 0966 087 7630. Yan yung sa Region 8 kung may concern kayo. Okay, sa Northern Mindanao, Northern Mindanao, ang may hawak doon ay si Lieutenant General Sansan Bernabe, isang abogado at retired military officer rin. Ang sa kanyang cellphone, 0920-43-999-86. Ulitin ko 0920-43-39 tapos 86. Yan yung sa Northern Mindanao Commander. Ang kanyang hawak, Region 10 and 13. Region 10 and 13. Northern Mindanao. Kung may concern ka sa 10 at saka 13. Okay. The last, mayroon pa pala isa, mamayang Barn. Southern Mindanao, nasakop niya 11 and 12. Kung may concern kayo, ay si Lieutenant General Alsalte. Si Lieutenant General Alsalte. Nawala ang Alsalte. Okay, nawala. Okay, si Riley. Northern Mindanao. Southern Mindanao, 0912-4369-672. Okay, ulitin ko. 0912-4369-672. Kung may concern kayo sa 10 and 11, 11 and 12. Commander Lieutenant General Alsalte. Okay. Ang sa BARM naman, at BARM at kasama ang Region 9, temporarily makipag-connect kayo kay Commander, kay Major General Nel Gasbari, yung kanina sa na operation chief natin. Ang ulitin ko, pangatlong basa ko number niya, 0917-4267-690. 0917-4267-690. So, ito yung mga involved na kung may mga concern kayo bawat sulok ng Pilipinas. Now, kung mayroon kayong concern sa OFW, pwede nyong i-contact si Kevin Dudulaw, ang Facebook niya, Kevin Dudulaw, ang kanyang messenger, ang public affairs natin. Pwede nyo makontak, nasa US base pa siya, babalik pa siya by January dito sa Pilipinas. Dito na siya maninirahan, kaya pinaghahandaan natin ang pagbalik niya sa Pilipinas for almost 43 years in the US. US Navy at saka at the same time nung mag-retire siya ng 21 in the service, 22 years in the service sa Navy pa rin. Ibang kanya, nag-civilian na siya. So, ito ang kanyang si Major General Ador. Ang cellphone number niya sa US, positive 1619-8692-206 kung may concern kayo sa OFW. So much for that, So yan ang pangarap ng ating Filipino Guerrilla Forces na pinag-iisipan ng ating Supremo Commander
General Clemente Enrique alias Dado and Supremo. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Sana tayo, palarin tayo, maging matagumpay ang ating hangarin sa ating bansa para malinis natin ang bansa. Maraming salamat sa inyong pag-unawa na mayroon kayong advokasya na pagmamahal sa ating bayan.